Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Bumangon si Aki mula sa sahig. Aktong didiretso siya sa banyo nang mapatingin siya sa kama. Wala sa loob na inihakbang niya ang mga paa palapit doon. Tinitigan niya si Claire na himbing sa pagtulog. Bahagyang nalilis ang suot nitong pang-itaas kaya na-expose ang tiyan nito sa pagtingin niya. Napatitig siya roon. Makinis at malinis ang tiyan nito. Walang stretch marks na gaya ng inaasahan niya sa isang babaeng nakapagsilang na. Napapalunok na ibinalik niya ang tingin sa mukha nito. Noon lang niya napagtuunan ng pansin ang mga labi nito. Makipot at natural na mapula ang mga iyon. He also noticed her long and thick eyelashes. Bumagay ang katamtamang tangos ng ilong nito sa bilugang mukha nito. Bigla siyang napakunot noon nang mapansing may bakas ng natuyong luha sa mga pisngi nito. Umiyak ba ito kagabi nang hindi niya namamalayan? May kung anong damdaming humaplo sa kanyang puso. Hindi lang awa ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon habang tila may mighty bond na nakapagkit ang mga mata niya sa babae. May kung anong kakaiba sa puso niya at hindi niya matukoy kung ano. Nang gumalaw si Claire ay mabilis na lumayo siya sa kinatatayuan at saka tuluyang dumiretso sa banyo. I am not liking it, sabi niya sa sarili habang nasa ilalim ng dutsa. Tutol ang kaloob-looban niya sa ideyang isinusuhestyon ng utak niya. Tatlong magkasunod na gabi nang magkasama sa isang silid sina Aki at Claire. Tatlong gabi rin kasing namalagi roon ang mga magulang ni Aki bago muling bumalik sa Bacolod. Gentleman ito kaya wala siyang naramdamang pagkaasiwa o pangamba sa loob ng 3 gabing iyon. Nagpatuloy ang pagpapanggap nila. Pero hindi na naulit pa ang pabor na madalas hingi ni Aki sa kanya para lang makasama nito ang bagong nobyang si Marie. Ipinagpalagay na lang niya na marahil ay nagkikita ang dalawa tuwing nasa opisina si Aki. Nang sumapit ang araw ng operasyon ni John, kasama niya si Totoy nang magpunta siya sa Philippine Heart Center. Nasa operating room na ang pamangkin niya nang makarating silang mag-ina roon kaya sa labi na lang sila naghintay kasama ang nanay niya at si Lorna. Napakalaki ng naitulong ni Aki, Claire. Halos lahat yata ng kakilala niya ay hinaras niya para magbigay ng pera. Sabi ng nanay niya. Talagang siya ang personal na lumapit sa mga kakilala niya para mag-raise ng funds, Nay. Talagang inilapit ng Diyos si Aki sa atin dahil siya ang makakatulong sa atin para sa operasyon ni John. Sagot niya bago napatingin kay Lorna. Gaya ng dati, tahimik pa rin ito. Binalingan niya ito. Ate, makakapamuhay na si John gaya ng mga normal na bata. Pagkatapos ng operasyon niya, magiging okay na siya. Huwag ka nang masyadong mag-alala sa kanya. Tumango lang ito. Pero ni Gaputok ay hindi ito nagsalita. Ginagap niya ang kamay nito. Hindi pa rin tayo pinababayaan ng Diyos, ate. Dinidinig pa rin niya ang mga panalangin natin. Tumango lang uli ito. Nang tingnan niya ang mga mata nito, blanko ang mga iyon. Kumusta ang lagay mo kina Aki, Claire? Tanong ng nanay niya kapag kuwan. Mabuting mabuti, Nay. Nakilala ko na rin ang mga magulang niya. Mababait talaga sila. Nakakagilty lang talaga dahil paniwalang-paniwala sila na kami talaga ni Aki. Sa darating na Pasko, inaasahan nilang darating ang mga magulang kong nasa abroad para dumalo sa kasal namin ni Aki. Naku, anong gagawin niyo ngayon? Napahinga siya ng malalim. Bahala na si Aki. Hindi ko alam kung ano ang plano niya. Tugon niya bago biglang natigilan. Nakaramdam siya ng kung anong damdamin. Nalulungkot ka ba na magkakahiwalay na kayo ni Aki? Well,
Kahit paano ay napalapit na ang loob niya rito at nasanay na siya na lagi itong nakikita araw-araw. Ipinagkibit balikat na lang niya iyon. She would cross the bridge when she got there. Sa ngayon, i-enjoy muna niya ang nalalabing panahong magkasama sila ni Aki. Pagdating ni Claire sa bahay ni na Aki ay naabutan niya ito na nakatunganga sa veranda. Kumusta ang operasyon ni John? Tanong nito nang makalapit siya. Okay naman. Inilipat na siya sa isang private room. Baka raw abutin siya ng 1 linggo pa bago ma-discharge. At uuwi na sila sa Quezon? Oo. Nababagot na rin kasi si ate rito. Naiinis siya kapag nakakakita ng maraming tao. Ang gusto niya, nasa loob lang ng bahay hanggat maaari. Tumango-tango ito. Bago sila umuwi sa Quezon, ipaalam mo sa akin ha, para naman makita ko sila. Bibisitahin ko rin sila sa ospital one of these days. Maaabala ka pa sa trabaho, sabi niya. Hindi, giit nito. Gusto ko ring makilala ang pamilya mo. Napatitig siya sa mukha nito. Malapit na tayong maghiwalay, di ba? Bakit kailangan mo pa silang makilala? Wala sa loob na naisatinig niya. It was a stupid question, she knew. At wala siya sa lugar para itanong iyon. Bilang benefactor ni John, may karapatan si Aki na makita ang paslit at ang buong pamilya nila kung gugustuhin ito. Natigilan ito at hindi agad nakapagsalita. Tila hindi nito inaasahan na sasabihin niya iyon. Napalis ang ngiti sa mga labi nito. Ilang buwan na nga ba tayo nagpapanggap? 1 buwan at kalahati na. Medyo atubiling sagot niya. I see. Tumatangang wika nito. So, we still have 1.5 months. Tumango rin siya. Oo, 1.5 months. Don't worry. May iniisip na akong idea kung paano tayo maghihiwalay. Pagkasabi niyon ay bigla itong tumalikod at nilayasan siya. Napanganga siya. Ano yun? Natitilihang sinundan na lang niya ito ng tingin. Kasunod niyon ay nabalot ng lungkot ang dibdib niya. Sa harap ng hapagkainan ng gabing iyon, napansin ni Claire ang pagiging tahimik ni Aki. Hindi ito nakikisali sa usapan. Tila kinakarir nito ng husto ang pagkain. Ano nang balita sa parents mo, Zebby? May exact date na ba ang pagbabalik-bayan nila? Tanong ni Tita Lucille. Sandaling umuya siya bago uminom ng tubig. Parang masasamid siya sa tanong nito. Napasulyap siya kay Aki. Tahimik na tahimik pa rin. Next month po siguro tita, mga 2nd week po ng December. Good. Saan sila didiretso? Sa Quezon na po siguro? Bakit hindi na lang dito sa bahay? May bakante pa namang guest room para sa kanila. Hindi ko pa ho alam kung ano ang plano nila eh. Pagsisinungaling niya. Pero sige ho, sasabihan ko ho sila na dito na lang dumiretso. Okay. Nagkibit balikat na sagot nito. Nang muli itong magsalita ay iba na ang paksa. Boda de plata ng kaibigan ko next week. Saturday ng gabi gaganapin sa bahay nila sa BF Homes. Samahan niyo ko ni Aki ha. Saglit lang tayo roon, promise. Napatingin uli siya sa binata. Hindi pa rin ito kumikibo. Nalulun mo ba ang dila mo, Matsunaga? Untag dito ng tiyahin nito. Bakit ba kanina ka pa walang kibo diyan? Wala tita. Matabang na tugon nito. Maya-maya lang ay tumayo na ito at kahit may kaunting laman pa ang plato nito. Excuse me. Anito at saka umalis na sa dining room. Nakakunot noong hinabol ng tingin ni Tita Lucille ang pag-alis ni Aki. Kapag kuwan ay binalingan siya nito. Anong problema ng sangyon? Nag-away ba kayo, Zebby? Naku, hindi po tita. Bakit tila wala sa mood ang lalaking yun? Ewan ko nga po tita, kanina pa yun may topak. Napailing ito. Tupakin talaga ang tinamaan ng lintik.
3 araw nang kibuin dili si Claire ni Aki. Malamig at formal ang pakikitungo nito sa kanya. Ni hindi siya nito kinikibo kapag dumarating siya sa bahay at kahit kapag magkasalo sila sa almusal at hapunan. Kapag sumasakay siya sa kotse nito, wala pa rin itong kibo. Kapag ibinababa siya nito sa Ayala, hindi man lang ito sumasagot kapag nag-thank you siya. Halata ang ginagawa nitong pag-iwas sa kanya. Sa tingin niya ay unfair iyon dahil hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang kasalanan dito. Pero naisip din niya na marahil ay nagsisimula ng gumawa ng hakbang si Aki para sa nalalapit nilang paghihiwalay. Siguro ay inuumpisahan na nito ang drama para maging authentic ang dating niyon sa Tita Lucille nito. Pero bakit hindi man lang niya sinasabi sa akin? Pabuntong hiningang sabi niya kay Marga nang dalawin niya ito sa shop kasama si Totoy. Dapat ko ring malaman, di ba? Para naman akong nangangapa sa dilim nito eh. Hay, hayaan mo na siya sa drama niya. Mabuti nga iyon eh. At least, di ba? Natural ang acting mo. Mabuti na yang ganyan na clueless ka. Napunta na sa love life nito ang usapan nila dahil sinadya niyang i-divert iyon doon. Hindi siya komportableng pag-usapan ang tungkol sa napipintong paghihiwalay nila lang nandas ni Aki Matsunaga. Nang dumating siya sa bahay ng gabing iyon, naabutan niya si Aki na tamang imo na naman sa veranda. Nagkakape ito at naninigarilyo habang tila malalim ang iniisip. Nilapitan niya ito. Aki, pwede ba tayong mag-usap? Nag-angat ito ng tingin sa kanya bago tumango. Sure. Anitong iminosyon ang silyang kaharap nito. Naupo siya roon. Nasaan si Tita Lucille? Paunang tanong niya. Nasa kwarto na. Kadarating lang niya galing sa bahay ng isang amiga niya. Nagmadyong yata. Tumango siya. Ilang segundo ang pinalipas niya bago uli nagsalita. Napapansin ko nitong mga nakaraang araw na parang iniiwasan mo ako. Napapaisip tuloy ako kung may nagawa ba akong mali o ano. Gusto ko lang itanong sa'yo, paraan mo na ba iyon para maumpisahan na ang paghihiwalay natin? Ha? Sambit nito. Halatang nagulat sa sinabi niya. Gusto kong malaman, Aki, para alam ko rin ang gagawin ko. Para kapag nagtanong si Tita Lucille, at least hindi magkaiba ang isasagot natin, di ba? Tumawa ito ng mapakla. Iyon ba ang iniisip mo? Bakit? Hindi ba yun ang ginagawa mo? Sa halip na sagutin ang tanong niya, ay humigop ito ng kape at saka humithit ng sigarilyo. Amoy orange ang usok niyon kaya hindi nakakasulasok sa ilong. Kailan ba madi-discharge ang pamangkin mo? Pag-iiba nito ng paksa. Bukas na. I see. Sa ospital ka na dediretso bukas? Oo. Okay. Sasama ako sa'yo para makita ko na sila. Napatitig siya sa gwapong mukha nito. Sigurado ka? Yes. Oh, sige. Pagkatapos nun, pupunta tayo sa mall para bumili ng damit na isusuot mo sa wedding anniversary na pupuntahan natin ni Tita. Akala ko hindi na tayo pupunta. Nag-isang linya ang mga kilay nito. Sinabi ko yun sa'yo? Hindi naman. Pero para kasing hindi ka interesado nang sabihin iyon ni Tita Lucille. Paliwanag niya. Bumuga ito ng hangin at saka tila matagal na pinag-isipan nito ang susunod na sasabihin bago ibinuka ang bibig. Okay, I will tell you honestly. Mula nang tanungin mo ako kung bakit kailangan ko pang makilala ang pamilya mo gayong malapit naman na tayong maghiwalay. I don't know. Pero hindi matanggap ng kalooban ko. At saka parang ang dating hindi ka na makapaghintay na matapos ang 2 hanggang 3 buwang pananatili mo rito. Na parang nagsasawa ka ng tumira dito or something. Na parang nagsasawa ka ng makita ako araw-araw. Napamaang siya. Aki, hindi naman sa ganoon. Yeah, I know. Ewan ko nga ba? I just felt that way. You know why? Hindi niya alam kung ano ang isasagot kaya hindi na lang siya nagsalita.
dahil naging espesyal ka na sa akin. Sa loob ng mahigit 1 buwang pagsasama natin dito, nagkaroon ka na ng puwang sa buhay ko. Naging parte ka na ng pagkatao ko. Nagulat siya sa deklarasyon nito. Hinagip nito ang kamay niya at pinisil iyon. Malulungkot ako kapag dumating ang time na kailangan na nating maghiwalay. Pilit siyang ngumiti. Malulungkot ka, pero saglit lang yon, I'm sure. Nandiyan naman si Marie na magpapasaya sa'yo, di ba? Bumuntong hininga ito. Maniniwala ka ba sa akin kapag sinabi kong mahigit 1 linggo na kaming walang komunikasyon ni Marie? Ha? Bakit? Hindi niya alam, pero tila may kung anong sigla siyang naramdaman sa narinig na iyon. I don't know. I just stopped calling her up. Bakit? May LQ ba kayo? Wala. Naramdaman ko na lang na hindi na ako interesado sa kanya. Na nabobore na ako kapag kasama siya. I don't know really. Sagot nito habang titig na titig pa rin sa kanya. Pinilit niya ang sarili na ngumiti kahit tila nagkakarera ang mga daga sa dibdib niya ng mga sandaling iyon. Ganyan naman kayo mga gwapo madaling magsawa sa mga babae. Paano ba yan? Di maghahanap ka na naman ng bagong girlfriend. Kung sa bagay, alam ko namang hindi ka mahihirapan dahil maraming nagkakandara pa sa'yo. I had no plan at all. Napataas ang isang kilay niya. Nakakaasiwa na ang kaseryosohan nito. Bakit? I don't know. Tumayo na ito pagkasabi niyon. Halika na, baka okay na ang dinner. Okay. Napamaang siya nang hindi pa rin ito binitawan ang kamay niya. Magkahawak kamay sila hanggang sa makapasok sila sa loob ng bahay. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. May nabubuhay na pag-asa sa dibdib niya pero ayaw niyang hayaang umalpas iyon dahil ayaw niyang masaktan. Pero bakit siya masasaktan? Higit sa lahat, bakit siya nakakaramdam ng ganoon? Umiibig na ba siya kay Aki? Wag naman sana. Masokista siya kapag umibig uli siya sa isang lalaking hindi niya ka-level ang estado sa buhay. Pagtatawanan lang siya ni Aki kapag nalaman nito ang tungkol sa damdamin niya. Buburuhin na lang niya iyon. Magdadasal na lang siya na wag sanang sumingaw kapag naging bagoong na ang pagsintang pururot niya. Dinalaw ni Claire si John kasama si Aki. Niyakap niya ang pamangkin nang makita ito. Nakahiga ito sa hospital bed sa private room nito katabi ang kanyang nanay. Kumusta ka na, John? Tanong niya sa paslit. Ngumiti ito. Kahit halatang nanghihina pa rin, mababakas na ang sigla sa mukha nito. Okay na, Tita Claire. Good, aniya. At bahagyang ginulo ang buhok nito. Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang nanay. Anong oras ang biyahe ninyo pabalik sa Sariaya, Nay? Mamayang 11:00. Nagpadala si Gov ng ambulansya na sasakyan namin pa uwi. Mabuti naman kung ganoon. Sakalang nagsalita si Aki na katabi niya. Ingat ho kayo sa biyahe mamaya, Nanay, sabi nito. Salamat, Aki. Maraming salamat sa tulong mo sa apo ko. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi mo ooperahan si John. Walang anuman yon, Nanay, sagot ni Aki. May dinukot ito na envelope sa bulsa at iniabot iyon sa nanay niya. Aki, ano ito? Kunin niyo ito para pandagdag gastusin ninyo kay John habang nagpapagaling siya sa probinsya. Kaunting halaga lang ho yan. Take it. Tumutol siya. Bakit pagbibigay ka pa? Napakalaki na ng tulong na ibigay mo at… Shhh! Nakangiting saway nito sa kanya. Maliit na halaga lang yun, Claire. Parang pamilya ko na rin kayo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kinagat na lang niya ang ibabang labi niya. Nakita niyang tumulo ang luha ng nanay niya. Maraming salamat, Aki. Pagpalain ka sana ng may kapal. Matipid na ngiti ang itinugon ng binata roon. Sandali pa silang nakipagkwentuhan sa nanay niya bago sila nagpaalam. Pagkagaling ng hospital,
ay dumiretso na sila ni Aki sa gateway para bumili ng isusuot niya sa pupuntahang party. Ito ang pumili ng damit niya. Isang spaghetti strap backless red dress iyon. Grabe, napakamahal nito, Aki. Hindi ko kayang isuot ito. Sobra-sobra na ang nagastos mo sa akin at sa pamilya ko. Huwag mo nang dagdagan. Saka hindi ako sanay magsuot ng ganyan. Baka manibago ang balat ko. Tanggi niya. Haha. Very funny. I want you to look your best tonight. Come on, isukat mo ito. Giit nito. Napilitan siyang tumalima. Nang maisukat niya ang damit ay nagustuhan nito iyon. Bagay na bagay raw sa kanya. Kahit medyo asiwa pa rin siya, pumayag na siya na ipamili siya nito ng mga mamahaling damit pati na sapatos. Dahil binara siya nito na sinasayang niya ang oras nito sa walang kwentang pagpoprotesta niya. Bumili na rin ito ng striped polo shirt at slacks para sa sarili. Pagkatapos nilang mamili, niyaya siya nitong kumain sa restaurant sa loob ng mall. Pagkatapos ay saka pa lamang siya nito pinasakay ng taxi at ipinahatid sa Marikina. Habang lulan sa taxi ay iiling-iling siya habang napapangiti. Hanggang sa nauwi iyon sa mahinang pagtawa. Akalaan ba niyang magkakaroon siya ng Louis Vuitton na sapatos at bag na Hermes ang tatak? Kung hindi pa tumikim ang taxi driver, hindi pa siya magiging aware sa nangyayari sa kanya. Ipininid niya ang mga labi at sinilip na lang ang mga laman ng shopping bags. Sabado, alas 6 ng hapon ay nasa bahay na ni Aki si Claire. Nakaabang na ang binata sa kanya. Akyat na muna tayo. Magpahinga ng 1 hour bago ka mag-prepare. Aalis tayo mamayang 7:30 pa BF. Tumango siya at tumalima na. Humiga siya sa kama sa loob ng silid at saglit na pumikit. Inirelax niya ang sarili. First time niyang dadalo sa isang bonggang party kaya dapat ay well rested ang hitsura niya. Pagsapit ng 6:30, bumangon na siya at nag-shower. Pagkatapos gamitan ng hairdryer with diffuser ang buhok niya, ay isinuot na niya ang red dress na binili ni Aki para sa kanya. Medyo hapit iyon sa bandang baywang at balakang, kaya kitang-kita ang curves niya sa bahaging iyon ng kanyang katawan. Saka siya nag-apply ng makeup sa mukha. Habang titig na titig sa kanyang refleksyon sa salamin, ay parang hindi siya makapaniwala sa nakikita. Papasa na siyang anak mayaman sa ayos niya. Hindi nagtagal ay kinatok siya ni Aki. Napasinghap siya nang mapagbuksan ito ng pinto. Napakagwapo nito. Medyo mamasa-masa pa ang buhok nito. Halatang katatapos lang maligo. Parang ang sexy-sexy nito ngayon. Whoa! Look what I've got! A very beautiful fiancé! Bulalas nito. Nag-overact pa na pinalaki nito ang mga mata bago sumipol. Tumawa siya. Bakit may bulahan wala namang weteng? Biro niya. Nang mapatunga nga ito sa joke niya na hindi nito na-gets, lalo pa niyang nilakasan ang pagtawa. Hindi ka nga pala expose sa weteng. Sa amin kasi sa Quezon, talamak ang weteng. Anyway, aalis na ba tayo? Oo, mukhang ready ka naman na, so shall we? Naghihintay na si Tita Lucille sa ibaba. Sandali at kukunin ko lang yung Hermes ko. Feel na feel niya ang pagkakabigkas sa Hermes. Pakiramdam niya ay close na siya kay Hermes, kung sino man iyon. Okay. Abangan ang susunod na kabanata.